Boss. Dala sa ako, sa Katolik na sister. Tanaw sa sister ha? Desis, tanaw na desis. Mateo 24, 23. Una sa opo sister, versikulo 14. Tubago na ko unang wa diha. Ang tubag sister mo one. Daghan mga manuscript na gitawag Textus Vaticanos code number 1209 na ay Codex Sinaiticus. Daghan manuscript sister. Ang mahitabo sister na ay mga manuscript nga wala mahilakip kining mao mga wordings. So kung ang translation na imong gigamit gihupad atong manuskrituha, ibutang dinhi sa daplin sa footnote ang maong words. It does not follow nga giwala siya. Kay kung makadakag Biblia sa mga saksi, kanang Juan Kapitulo 8, wala dihay versikulo 1 paingog 11. Asa man pod nabutang to? Ang tubag mo one, kay ang ila pong translation gibase pod sa translation nga wa ni adtong maong manuscript ang maong mga bersikulo. Tanawa isuwat diha Juan 8:1 hangtod sa 11. Wa lagi na sa Bible sa mga saksi. Tapos kini hino usa ka bersikulo 14 nagibutang sa daplin aron pahinomduman kung kini hubada gigamit dito sa manuscript nga wala dito apan ang simbahan bisan wala dito gibutang gyud siya dinhi aron pahinomduman ta nga naay manuscript na nagbutang niya na apoy wala magbutang niini. Kaya nahitabo gud kami ato sa paghimo sa mga manuscript na magoy nagsalot og mga pulong gibutangan na siya og close and open parenthesis. Gibutang lang diha, gibutangan og close and open parenthesis aron ipahibaw na kini maong words wala ni sa oldest manuscript. Posible nga gipuno lang ni adto mga scribes nga nagsuwat niini na suwat sa kinamot. So kanang imong gikaproblemahan nga Mateo 24:13 naa na dinhi sa footnote. Sumon ang tubag. Kung i-review katong Bible nga saksya, Juan 8:1 ang tubag siya. Diditso lang Juan 12 dayon. Asa naman po na 11 o 10. 11 ka bersikulong nawa. Kasaksi. Tapos ma-accuse sila sa usa lang ka bersikulong nawa. Ang ila 12 ka buok. Asa na itong mapildi sila. Kung himuwi lang ang isyo. Gika-problemahan na usa lang ka bersikulo, wa ma-problema sa 11 ka bersikulo nga ilang ikuha. Muna siya diha. So napay pangutana, kaya napay 5 minuto. So ginuto na ito na. Dool rin bro. Sunod ikaw bro. Ato lang move on pagtumag. Ito ko sa pangutana. Kaya na ako na kadal sa Biblia, dili ako gibasa-basa na to. Kantong magsultig dautan sa Espiritu Santo, dili na mapasaylo karon og hangtod katuran. Akong pangutana, simba ko o kining dinyaha tanan, wala man sila kabantay nakasulti sila dautan sa Espiritu Santo. Wa nay kapuslanan ning ilang pagani. Og nakasulti po ko, wa nay kapuslanan ng akong pagkaliminister. Bisan pagutaon og pangadto pasaylo kay gingon man. Gikan karon hangtod kanos ka. Duha ka butang ang atong i-clarify ni anang versikulong imong gigamit sa Mateo Kapitulo 13, 28. Nga naay sala nga dili mapasaylo ug naa po'y sala nga batok sa Espiritu Santo. Duhaon nato ni. Unsa man ning gihisgutan nga sala batok sa Espiritu Santo? Kung atong kuhaon ang context, before pa anang pag-ingon ni Jesus nga naay sin against the Holy Spirit, si Kristo nang pagawa og mga yawa. Kato mga naposes, gipalaya sa Ginoo ang demonyo nila. Pero ang sa giingon sa mga tao, iya na sa sayawa, katong iyang gipagawas, kauban mo to niya.
Ang gihimo ni Kristo nga Dios nun, pagpalaya sa mga demonyo, giakyos nga yawanon. Kanang iya sa Diyos na buhat, kung imo nang akusahan nga iya sa yawa, mo na ang context diha, nga maingon ang Ginoo nga nakasala ka mo sa sala sa Espiritu Santo. Base sa konteksto. Kanang giingon nga sala nga dili mapasaylo unsa man na? Mubo na mga oras no, duha lang akong hatag nga sala nga dili mapasaylo. Una, Mateo 6:14-15. Unsa man giingon sa Ginoo? Kung dili kamo maghatag kapasayloan sa sala sa inyong isig katao, dili usab kamo mapasaylo. Kana bang kinaiya nga di ta makahataw pasaylo sa ato isig katao? Kung ato nang kinaiyahon nga di gyud ta maghatag pasaylo sa isig katao, dili pod ta pasayloon sa Ginoo. Kay ngano mo daw magpasaylo sa Ginoo? Nga di manggani ka kabalo pasaylo. Kung di ka mo pasaylo, dili sab ka pasayloon sa Ginoo. Kanang sala nga di mapasaylo, kanang dili mapasayloon sa imong isig katao. Isa na. Si San Agustin miingon nga na ikaduha og laing bahin sa sala nga di mapasaylo. Unsa man Nahibalo kita nga ang Dios mapinasayloon. Gihatag ni Father ang bersikulo Isaias 1:18 na ang Diyos mapinasayloon. Pero ikaw, dili ka mangayog pasaylo sa Diyos na mapinasayloon. Daotan ka, hangtod na lang na nag-ungaw ka sa baba sa kamatayon, dili nimo iabil ang kaluoy o pasaylo sa Dios, mamatay ka nga dili ka makadawat o kapasayloan kay wala ka mangayog pasaylo sa Dios sa imong mga sala. Namatay ka nga wa makadawat o kapasayloan kay wa ka man mangayo og pasaylo. Suon sa ni mga sala nga di mapasaylo, kanang dili ka kabalo magpasaylo sa imong isig katao. Ikaduha, kanang dili ka magpasaylo. Anong pasaylo mangayo? Hatagan na ikaw ka mangayo. Pero kung mangayo ka, bisan unsa kadagtong pula ang imong sala, pag mangayo kag pasaylo niya, pasayloon ka sa Ginoo. Pero sanglit ikaw may naghimo pa maagi nga di ka mapasaylo, dili yun ka makatagamta o kapasayloan. Sumo na ang tubag sa pangutana base sa konteksto o base po sa giingon sa balaang kasulatan. Ito. Kaya marag ka, nagano naman ko sa atin. O mangundag na tayo. Salamat, Paul. Dugangan ho usa. Dugangan ho usa. Kung ay mo ninyo sa kamay mo kung kananaan. Adto sa kuuna sa pagbangutan 3, 22, 23. No? Di na naman nato i-word for word kung kamemorya. Basta nakahinumdum ra ko na ang kaluoy o ang gugma sa Ginoo dili mapakyas. Klaro na to ha? Nga ang kaluoy o ang gugma sa Ginoo dili mo pakyas o kini mamahimong bag-o matag adlaw. Sumpay na sa Isaías 1:18 kaganina. Sakto kaadto ang explanation ni Brother Paul katong duha ka punto. Punan hog usa. The sin of the Spirit is consciously, willingly, voluntarily negating the faith and God even if you already have known it. Balik ko na ho ha. Ang sa Espiritu Santo gikonsidera ni kisa tinagutan na ini. Tos atong minister Brother Paul kadtong imong kabubuton, imong gitudyo,
ug aware ka nga ninglimod ka, wa ka mo dawat sa Ginoo, imong gisalikway ang Ginoo bisan pa ug dugna na kay kahibalo kinsa siya. Naklaro? Usaon mapagpasaylos Ginoo nimo kung ikaw mismo dili mo dawat niya. The sin of the Spirit. Sakto ba ko, Brad Paul? Laparuha lamang ko. Ay, basta kay kanana ang murag nakasugat mo ni wa ko katug ani pagliksyon tingali wa ko katug ani sa theology of grace. Kadtong tawo nga nahibaw na doon na kahibaw kinsa ang Dios, doon na kahibaw kabahin sa pagtuo, doon na kahibaw kabahin sa simbahan, pero willingly, consciously, voluntarily siya nga ning salikway sa Dios. Nganong mo salikway man ang tao sa Ginoo, kay daghan malagi gusto ang Ginoo nga babag sa atong tawhanong tinguha. Naklaro? Naklaro ba na Sige. Sister, ang atong Bible apostle, si Sister Lisinda, no? Napo ko'y ipuno, Brad Paul, magamay. O sige. Natay gitawag og textual criticism sa Biblia. Paagi sa pagtuon, sister, no? Naani sa Bible apostolate. No, sige. Natay textual criticism. Di ba ni ingon si Brad Paul ganina nga daghan ka tag isubay nga mga manuscript sa Biblia, dili sa John ang canon of the scriptures. Basig matinga mo nga revisions after translations and translations after revisions. Kung sa Bible ipasabutan na, ang matag Biblia na to, posible na nga lain-lain na siya og revisions o translations. Nganong dunay uban nga mga litra, birso, nga kung imong ikumpara og mga pong diha nga dili magtakdo sa uban nga revisions, ug wa pud nato makit-i ang maong mga partikular nga mga pong, dili na tungod kay gi-erase nato ang Biblia, kun dili sa textual criticism ang aim niini tumuog tudso mao kini to preserve the original meaning of the word and of the thought. Na sabdan ko, gamay? Dili tungod kay wa ng kama diha, dili tungod kay wa ng period diha, dili tungod kay naay nawa nga verb, adjective diha, noun o pronoun diha, na atong gitudyo na og erase. Kundili, naingon ana na aron ma-preserve ang most likely original meaning of that particular verse. Naklaro na? May suod. Diha ito ko kutob. Unsa, diha ito'y pangutanan ni Sister kanina, ngano ang Nazareno itong, ngano nga ang Jesus Nazareno. Ako na lang ilakit sa isa, pero natubag mo ba natin kanina, no? Kabahin sa mga imahin, ngano po nung naibirhin nga itong, sa manawag, naibirhin nga pareha na itong kolor, nato'y birhin nga puti, dito putsay na, ang ila pong mahal nga birhin, inskod. Bitaw, bitaw. Murag natubag na naginina ang mga imahan representation na magandang siya. Pero doon na duha ka perspektibo ang akong ipasabot karon. Sige. Naingon ana ng mga kolor o ilang mga mata o ilang mga ilong sa atong mga imahin. Kay tied na siya culturally o sa particular nga tradisyon. Naklaro? Sa usa ka lugar. Sa usa ka lugar. Mo adto kang Europa, ang mahal nga bilhin nito arang ka Amerikana. Muari ka diri sa Africa, ang mahal nga bilhin nito kasagaran sunugon, o panit, itumon. Kung mga ka sa ato, pupariha po na ito o panit. Depiction na siya sa particular tradition o culture. From the point of view or the perspective of the faithful who accepted the image of that particular representation. Naklaro? Sa perspective po dikan sa mga nga birhen o sa Jesus Nazareno, simple ra kung sadyon na kadyo na sabton. Na itong siya, na brown siya, na Amerikano siya o kolor, tungod sa usa ka rason. He is a God, Jesus, and He is a mother of all nations. Inanaan na ito pagsabot ha? Wa mausog, wa makuhai, wa madugangi ang pagkainahan sa mahal nga birhen tungod sa iyang kolor.
Wa makuha wa madugangi ang pagka-Dios sa atong Ginoo tungod sa isang kolor. Nahitabo na tungod kay atong giangkon siya nga sama nato. Nahitabo na nga siya nagpakasama pod nato. Wa dunay problema diyan nakita. Naa pa gani mangutana na og nganong atong Ginoo brown dili puti pagkahita. Dere taw. Naklaro ba? Naklaro ang giabtan sa duha ka perspektibo? Sige, with that, we will end our session. Hilaan, esperanza, ta, andam-andam mo kay pamaliko no si Brad Paul karong Mayo towards the end of May. Unsa adto na to siya dadon dito, bahala wa pa siya musubot karon, di po ni siya pwede nga iya kong balibaran. Kay bagay mi. So atong dadon siya ini dito kay aron kami na ko'y mga dito pero ang venue sa atong Bible rally or exposition adto na sa inyong mga jail, dili na sa simbahan. Aron manginbitar ko ta muduol pod ang open pod sa tanan nga mga relihiyon or sikta. Nga libre pod sila makapangutana. Dili ta magdebate, Bertol ha? Di ta makigdebate, mag-Bible rally na ta. So andam-andam mo ta, esperanza o kanananghilaan, magtapukay udya ta dito. Okay? Sa dili pa ang Santos nga misa, nako'y pahinumdom. Kasabad ng Papa Jesus, mangisnak ta sa di pa magmisa. Kay 1 hour fasting nga. Mo na nga inig, humanas misa ka, mangapi, o mo higop, o ginini, o mo kaon, o isnak. Okay ra? Bakit tayo ito na mo hukong dito pa karon? Dili ta okay. Isunod na to ang Santos nga misa, pero sa dili pa na atong hatagang masipang pakpak si Brother Paul. Atong hatagang masipang pakpak ang Safe Day Sogod Chapter. Hatagan na itong masipang pakpak aming lahutay karon. Ang labaw sa tanan atong hatagang masipang pakpak ang Santissima Trinidad amahanan na ng Espiritu Santo o ang atong mahal nga inahan. Masipang pakpak. Okay? Daghang salamat kung magmisa na ta. No? Sige. Bisa na.